Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. May mga kubo na pala dito, Tay. May mga taong nakatira. Sundin niyo lamang ang aking payo. Opo, Tatay. Anak ko yan. Bakit anong pakay ninyo? Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Gayon din sa lahat ng inyong masugid na tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng aking tiyo na tawagin na lang natin sa pangalang Yoyong. Nangyari ito dekada 70 sa isang liblib na sitio sakop ng Davao del Norte. Malayo sa Kabiasnan ang dating tinitirhan nila Tiyo Yoyong. Sobrang tahimik doon lalo na sa gabi dahil iilan lang silang magkapitbahay at napakalayo pa ng agwat. Mga huni lamang ng ibon at mga insekto ang maririnig mong nagsasagutan doon. Maaga silang natutulog dahil walang kuryente roon. Tanging lampara lang ang nagsisilbi nilang tanglaw sa dilim. Sa layo ng lugar, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral at tanging pagbubukid na lamang at pagbebenta ang kanilang naging hanap buhay. At para maibaba ang mga produkto sa patag, gumagamit sila ng mga kabayo na may hilang karosa kung saan sinasakay ang kanilang mga produkto. Mga native na kape o kung tawagin ay kaping barako at sari-saring gulay at kamote ang pangunahin nilang produkto roon. Depende rin kasi yun kung ano ang meron na pwede nilang ibenta sa baba. Meron din po silang tanim na mais at mga kamoting kahoy na matagal bago anihin. At kapag kinakailangan na talagang bumili ng bigas tapos wala pa ang ani, mga alagang manok naman yung kanilang binebenta sa patag. Mas madali kasing maibenta yun kumpara sa mga gulay. Malayo ang lugar nila kaya madaling araw pa lang kapag bababa sila ng bundok papunta sa tabo ay nagsisimula na silang maglakad niyan. Igkakalahating araw bago marating kaya kung minsan ginagabi na sila sa pag-uwi. Si Tiyo Yoyong ay ang parating sinasama ng tatay niya kapag bababa sila. May mga pagkakataon din naman na sumasama yung isa nilang kapatid na si Boyeng. Sa unang pagkakataon nun, nagtataka sila dahil palaging maingay yung kanilang alagang aso tuwing gabi. Kung minsan, mga 2:00 ng madaling araw. May mga naririnig din silang huni ng kakaibang nilalang sa paligid na noon pa lamang nilang narinig sa tanang buhay nila. Habang tumatagal, napapansin ng mga magulang ni Tiyo na paisa-isang nawawala ang mga alaga nilang manok noon. Unang suspetsa, bayawak o kaya'y ahas ang tumatangay sa mga ito. Kaya ang ginawa ng kanilang tatay, sinuyod ang paligid baka nandoon lang nagtatago. Naglilinis sila pero wala silang napansing sinyales na may ganung hayop na nagkukubli sa lugar na yon. May nakita silang balat ng ahas pero maliit lang naman ito kaya imposibleng yun ang tumangay sa mga manok nilang malalaki. Inisa-isa rin nila ang malalaking punong kahoy sa paligid ngunit wala talaga silang nakitang salarin sa pagkawala ng mga hayop. Hanggang sa isang beses, 5:00 pasado ng hapon, tipong magtatakip silim na, may napansin si Tiyo Yoyong na isang asong kulay itim. Nagkukubli ito sa isang puno sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Nakaharap sa kanila at palingalinga naman ito na tila nagbabantay kung may tao ba o wala. Ang ipinagtataka ni Tiyo noon,
Noong inutusan niya ang kanilang alagang aso na habulin ito, takot na takot ang mga ito na akala mo hindi aso ang kanilang nakita. Yung aso naman na yon na kulay itim, pagkakita niyang biglang lumabas si Tio Yoyong sabay habol, umaripas ito ng takbo papunta sa bahaging talayban hanggang sa maglaho sa kanyang paningin. Nasabi na lamang nila na ito pala ang tumatangay sa mga alaga nilang hayop. Simula nun ay binabantayan na nila lagi ang asong yon kasi kung hahayaan baka maubos ang mga alaga nila sa palibot. Ang hindi nila batid, Sir Alex, hindi na pala normal na aso ang pagala-gala sa paligid, lalo na kapag malalim na ang gabi. Kundi isa na pala itong aswang na nagpapanggap lamang na aso na higit pa pala sa hayop ang pakay. Kung hindi nyo na itatanong, buntis ang nanay nila sa bunso nun. Isang araw, magkakasama nun ang mag-ama, si Tio, ang kapatid niyang si Boyeng at tatay nila para magbenta ng mga kamote at mais sa patag kung saan ginaganap ang tabo. Ang naiwan sa kanila ay ang inay, kapatid na panganay tapos ang lolo at lola nila. Ayon sa kwento, habang naglalakad, nagtataka sila kalagitnaan dahil may mga kabahayan silang nadaanan sa isang lugar sa kakahuyan na siguro nasa mga 4 o 5 kubo lang ang nakatirik doon. Dati, wala naman daw yun doon. Parang mga kabuti lamang, sabi ni Tio, na bigla na lamang sumulpot sa gitna ng gubat. Alam nilang may tao pero hindi nagpapakita. May mga kubo na pala dito, Tay. May mga taong nakatira. Tanong ni Tio Yoyong sa kanyang itay. Hindi ko alam, anak. Hindi ko rin sila kilala. Siguro may-ari sila ng lupa dyan. Bilisan na lang natin ang paglalakad, mga anak, para makabalik na agad. Sagot ng tatay nila. Ayon kay Tio, pareho sila ng nararamdaman ng kapatid niya. Hindi umano nila maintindihan kung bakit bigla na lamang silang parang kinikilabutan nang dumaan sa bahagi na yon na may mga kubo ng parang wala namang katao-tao. Mabigat daw ang kanilang pakiramdam at naninindig ang kanilang balahibo sa batok nang walang dahilan. Tapos pakiramdam ni Tio, parang ang daming nakatingin sa kanila. At unang beses nilang makita ang mukha ng kanilang tatay na para bagang may pag-aalala sa mukha. Nang makalagpas na sila, sinabihan sila ng padre de pamilya na dapat hindi na gagabihin sa pag-uwi. Hindi raw kasi nila kilala ang mga tao na bigla na lamang nagsulputan malapit sa kanilang dinadaanan. Wala naman silang nakitang may tao roon, pero meron talaga yan kasi nga may nagtayo ng kubo. Nararamdaman ko rin yung nararamdaman ninyo na parang nandoon lang sila, nagkukubli, nakatingin sa atin habang naglalakad. Kaya nga po, Itay, kinakabahan ako. Ako rin po, Itay. O siya, basta, sundin niyo lamang ang aking payo. Opo, tatay. Nang makarating sila sa patag, labis ang pagkagulat ng mag-ama sa kanilang narinig na balita. Paano ba naman kasi? Ang isa nilang kasityo na nagdadalang tao, inatake umano ng aswang na nagpapanggap na isang aso. At base sa pagkakalarawan ng saksi, kapareho umano yung aso na yun sa nakita nila Tio Yoyong na aso sa bahay nilang pagala-gala. Kaya nag-alala ang mag-ama nun. Lalo pat yung buntis na yun ay talagang nadali ng nilalang. Nadatnan na lamang umano ito ng asawa sa kwarto ng bahay nila
na wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo. Wala na rin ang supling dahil ang tiyan ng buntis ay binutas talaga ng aswang at kinuha ang bata. Kaya gano'n na lamang ang takot at pag-aalala ng mga taga-sityo sa tagimbal-gimbal na pangyayari na yon. Nang dahil doon, Sir Alex, ura-urada noon hindi pa man nauubos ang kanilang paninda, agad nang bumalik sa bundok ang mag-ama upang abisuhan ang pamilya na mag-ingat dahil meron umanong gumagalang aswang na nagpapanggap na aso. Na malamang sa malamang, ito rin yung aso na minsang nagpakita kay Tio at posibleng wala ring ibang pakay kundi ang buntis nilang nanay. At yun na nga, nagmamadali na sila. Pagdaan nila doon malapit sa mga nagsulputang kubo, meron silang nakitang bata na may mga dugo pa ang bunganga. Hindi nakatiis ang tatay nila Tio kasi nga pag-aakala niya baka kung ano ang nangyari sa paslit, na baka nadapa o kaya'y sinaktan kaya nagkadugo-dugo ang bunganga. Mabigat man ang pakiramdam nila Tio noon, pero dahil lumapit na ang kanilang tatay ay sumama na rin silang dalawa. Ngunit paglapit nila, bahagya namang umatras ang bata na tila natakot sa kanilang paglapit. Sabi ng tatay ni Tio Yoyong, "Bata, huwag kang matakot. Halika, may itatanong lang ako sa'yo." Sa puntong yon, kung saan nasa bungad na ng kubo ang bata ay ngumiti ito habang patingin-tingin sa silid ng kubo nila. Papalabas na pala ang tatay at nagsalita ng, "Anak ko yan. Bakit anong pakay ninyo?" Wala. Tatanungin ko lang sana kung bakit may dugo ang kanyang bunganga. Baka kako walang kasama at nadapa. Tutulungan ko lang sana." Agad hinawakan ng tatay ang kamay ng kanyang anak. Pagkatapos ay pinunasan ang bunganga nito gamit ang suot na damit. "Ikaw bata ka, hindi ka na naman nagpunas. Huwag kayong mag-alala. Wala siyang sugat." Ganun ba? Ako nga pala si Kaloy. Pasensya na kung nakaistorbo kami." Bakit may dugo ang bunganga ng anak mo?" "Sinabi ko namang huwag kayong mag-alala. Anak ko yan. Hindi yan dugo. At makakaalis na kayo." Sa tono ng pananalita ng lalaki na parang seryoso at masungit, agad na lamang nagpaalam at umalis ang mag-ama. Nasabi nilang magaspang ang ugali ng tao na yon, buhat ng hindi man lang nagpakilala sa kanila noong nagpakilala ang tatay ni Tio Yoyong. At ang nakakagulat pa, nakita ni Tio na may kinakain daw na parang hilaw na karne yung bata, dahilan kung bakit nagkadugo ang bunganga nito. Tapos yung tatay, kapansin-pansin din na puro dugo ang kanyang mga daliri na halatang parang may hinawakang madugong bagay sa loob. "Tatay, kawawa naman po yung bata. Nakita ko kasi mukhang pinapakain nila ng hilaw." "Magmadali na tayo, anak. Hapon na. Mamaya na ang salita." "Opo, Papa." Nang makasigurong malayo na sila mula sa kubo, dito na nagsalita ang tatay nila Tio. Ayon sa kanya, punong-puno siya ng paghihinala na ang mga nakatira umano sa bahaging lugar na yon ay puro mga aswang. Hindi naman siguro aswang yung bata pero papunta na rin sa ganun kasi nga maliit pa lang ay pinapakain na ng hilaw na karne. Sabi ng tatay nila, "Kinukutuban ako ng masama. Baka nagmula sa komunidad na yun ng aswang na pumatay sa buntis nating kasityo. Yun din nga po ang nasa isip ko, tay. Kaya kayong mga anak ko, mag-iingat kayo lagi." "Opo, tay."
Nagmamadali na silang maglakad noon. Pagdating sa kanilang bahay ay agad nagbigay abiso ang padre de pamilya na mag-ingat dahil ang asong itim na gumagala sa sitio ay aswang na nambibiktima ng buntis. Kaya simula noon, maingat ang buong pamilya. Ang bahay nila na puro butas-butas ang dingding at bubong ay agad nila itong inayos at nagtulong-tulong ang buong pamilya. Tapos, ang lolo at lola ni Tio dahil may alam ang mga ito kung paano kontrahin ang mga aswang, sila ang nanguna sa paggawa nito. Tuwing hapon, nagpapausok sila sa labas na hinahaluan ng asin at kakaunting goma galing sa mga luma at sira-sirang tsinelas. Kung minsan naman, kapag iba talaga ang kanilang pakiramdam, lalo na ang lolo, nagpapausok ito sa bahagi na medyo malayo sa kanilang bahay. Sobrang baho ng usok na gawa niya, sa kadahilan ng ang nilalagay niya rito ay yung insekto na gumagapang sa lupa na maraming paa. Hindi ko lang po alam ang tawag niyan sa iba, pero sa amin sa bundok tawag po namin ay train worm. Nakakasulasok ang amoy nun na kahit tao, mahihilo talaga kapag ka makalanghap. Pwede rin pong ikamatay kaya delikado raw talaga. Mabisa rin umano yun pang taboy sa aswang kaso nga lang, nakakasama kapag ka makalanghap ang tao. Kaya ang ginawa ng kanilang lolo, malayo siya kapag nagpapausok ng ganon. Sa preparasyon na ginawa nila bilang paghahanda sa posibleng pagsalakay ng aswang, naging matagumpay naman po ito dahil simula noon ay walang nagtangkang aswang na lumapit sa bahay nila at hindi na rin nagpapakita yung aso na kulay itim. Ngunit ang isa pang kabaryo noon na ganun ding buntis at malapit ng manganak, muntikan talaga itong napahamak. Mabuti na lang Sir Alex at nabantayan ito ng mister sa pagsalakay ng nilalang. Yun ay dahil lahat nga ng mga tao nun sa sitio ay nakahanda rin talaga sa pag-atake ng aswang. Ang hindi alam ng nilalang, ang bahay na pinasok niya, may taong may alam kung paano makipag-inkwentro sa aswang. Kaya ang nangyari, ang nilalang na pumasok sa kanilang bahay ay nataga nito sa likod at talaga namang nasugatan ng malubha. Kanila pang hinabol ngunit sa bilis ng kilos nito at tulin ng takbo, ni hindi nila nakita kung saan napunta. Pero ang sigurado, malalim ang tinamong sugat nito. At sa kadahilan ng gabi nang mangyari iyon, ipinagpabukas na lamang nila ang paghahanap sa aswang. Nakarating ang balita na yun kina Tio Yoyong, kaya pati sila nun ay tumulong na rin sa paghahanap sa nilalang na tingin nila. Nandudoon lang din sa sitio nagtatago. Balak nilang puksain talaga upang matigil na ang kasamaan nitong nagdulot ng takot sa buong residente. Ayon kay Tio Yoyong, ang mga tao sa lugar nila noon ay klase-klaseng sandata ang nakahanda. May nagdala ng buntot pagi, may mga kutsilyo na gawa sa tanso at mayroon ding mga pinatulis na bagakay. At higit sa lahat, ang iba sa kanila ay may dalang baril. Mula sa bahay nung inatake, sinundan nila ang patak ng dugo Sir Alex. Sa masukal na bahagi, may nakita silang mga talahib na parang pinahingahan ng aswang, parang hinigaan. Dahil tumba ang mga damo sa bahagi na yon at may mga dugo pa talaga sa lupa na nagkalat. Hindi sila tumigil doon. Sinundan nila ang patak ng dugo hanggang dalhin sila Sir Alex sa mga kubo na bigla na lamang sumulpot sa lugar na yon. Dito na nasagot ang mga katanungan na bumabagabag sa isipan nila Tio Yoyong. Sapagkat ang dugo na yon
papunta mismo sa isang kubo na kung saan may batang kumakain ng hilaw na karne. Mula sa hagdan, papunta ito sa loob ng kwarto. Dito na nila inikutan ang buong lugar at lahat sila ay nakahanda na at balak nilang tugisin talaga yung mga aswang kung nandudoon man. Kaso nang pasukin nila ang mga kubo isa-isa, wala na po silang nadatnan. Walang tao ni isa at ang tanging naiwan na lamang sa loob ay bakas ng dugo habang sa ibang kubo, mga bakas din na parang ginawang hapagkainan sa loob. Ayon sa kwento ni Tio, halos hindi pa sila makahinga dahil ubod umano ng baho ang bawat silid ng kubo. Nakatakas ang aswang Sir Alex at nalaman din nila hindi ang mga yon ang nagmamay-ari sa lupa kung saan sila nagtirik ng kubo. Basta na lamang daw sumulpot doon at nagtayo para maghasik ng lagim. Hindi nga lang naagapan kasi nga bago lumisan ang mga ito ay meron na talagang nabiktima sa lugar. Sa kabila ng mga nangyari, nagpapasalamat pa din sila dahil umalis na ang mga ito sa sitio. Ang ginawa nila bago iwan ng lugar, sinunog ang lahat ng kubo na itinayo roon na parang ginawa lamang na kuta ng mga halimaw upang makapambiktima. Ang nakakagulat pa, kinabukasan ng hapon may nakitang patay ang magtotroso sa gubat. Isang lalaki na may malaking sugat sa likod na parang tama ng isang mahabang itak. At ang nakakagulat pa, walang iba kundi ang nakausap ng tatay nila Tio Yoyong, ang ama ng bata na may bahid ng dugo sa bunganga. Matapos ang pangyayari, makalipas ang ilang linggo, simula nung umalis yung mga nakatira sa kubo ay bumalik ang kapayapaan sa lugar. Bumalik sa normal ang lahat at nakapanganak ng maayos ang nanay nila Tio. Maraming salamat Sir Alex sa pagbibigay oras sa aming mga kwento. Hanggang sa muli. Ako po si Enteng ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan ko, no? Ayun, maraming salamat nga pala kay Jaber Amindato na nag-rejoin at nag-upgrade siya sa kanyang level dito sa ating membership channel. SMCA supporter na po si Sir Jaber Amindato, kaya maraming salamat po sa iyo, sir. Salamat sa walang sawang pag-suporta po sa ating munting programa. At syempre binabati rin po natin si Cheng's Channel 13 months member na, si MJ's magwa 1 month, si Story Hikes of Totski 33 months member na, Luis Elmido 24, kay Mr. L na 1 month, kay Jeffrey Bunyad na 23 months sa member na, Rose Kim 15 months, kay Rancid Horror Stories na 4 months member na, kay Mike 30 months, kay Susana Dorn na 4 months member na, no, Samantha Cruz 4 months, kay Rosary Jayarante 6 months member na, Esmeralda Jucares 11, kay Jonizel Alviola na 25 months member na, Jim Semilia 29 months, last but not the least kay Madam Christine Olzon na 48 months member na, no? Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik po dito sa ating munting programa. Ang Diyos na lamang po ang bahala sa inyong mga kabutihan. Again,
Taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. At syempre sa mga commentators natin last update, babatiin po natin lahat mga kaibigan. No? Unang-una kay Ana Fetting, ayan, pangalawa kay So Mendoza, pangatlo kay Maugdang Rubilyar, kay Jonathan Medenilia, ayan, thank you po, kay Elmer Vergara, kay user lang nakalagay R. Agi Tumaob, kay Anika Mishka, kay Hazel Fiesta, kay German Marasigan, Rexy Abergas, kay Josie Findonesco, ayan, kay Arlene Cools Besa, kay Mary Asilar, and last but not the least, kay Norvina Sadia. Lahat ng mga ganyang kaalaman ay galing sa mga fallen angel, lahat mga yan gumagamit ng insekto galing sa, ayan, God of Lies, tinatawag sa Beelzebub. So yun po, maraming salamat sa comment Ma'am Norvina Sadia. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.